Nakailag naman si Jasmine sa pagbaril sa kanya ni Vito. Pinuntahan niya ang kinaroonan ni Heather at tinutukan niya ito ng kutsilyo sa liig. Sinabihan ni Jasmine si Vito, gusto ba niya unahin niya ang kanyang anak. Nakiusap si Heather sa kanyang ama na ibabanan niya ang kanyang baril. Kaya binaba na nga ni Vito ang kanyang baril at sinabihan niya si Jasmine na bitawan niya ang kanyang anak. Itinulak ng malakas ni Jasmine si Heather papunta kay Vito at kumuha siya ng vase upang ipukpok sa ulo ni Vito. Hinawakan ni Jasmine ang buhok ni Vito at tinutukan din niya ito ng kutsilyo sa leeg at sinabihan niya ito na hayop siya. Pinatay niya ang kanyang ina. Pumasok na nga ang Inlia sa loob ng Grand Terrace upang tulungan nila si Jasmine at pati rin si Iris pumasok din siya sa loob dahil nag-alala siya sa kalagayan ng kanyang ama. Kahit tinutukan na si Vito ng kutsilyo ni Jasmine, matapang pa rin ito at sinabihan pa niya si Jasmine na hindi niya makikitang buhay si Camila. Dumating naman si Iris sa kanilang kinaroonan kaya sinabihan ni Vito si Iris na itakbo niya si Camila. At dumating na din si Tyrone kaya lumabas na nga kaagad si Iris upang itakas si Camila at sinundan kaagad nila ito ni Jasmine at Tyrone. Mga ilang sandali dumating naman si Pascual at hinuli na niya si Vito. Ngunit biglang dumating ang mga tauhan ni Vito at nakatakas ulit si Vito nito na kasama niya si Heather. Nagkaroon na nga ng matinding barilan sa loob ng Grand Terrace at nung namatay na mga tauhan ni Vito, inutusan ni Pascual ang kanyang kasamahan na tumawag ito ng ambulansya upang isugod sa ospital ang mga nasugatan. Gayunpaman, patuloy pa rin sina Jasmine at Tyrone na habulin ang sasakyan ni Iris at nakikipagkarirahan na nga sila nito. Nung huminto ang sasakyan ni Iris sa may kagubatan, agad naman ito sinundan nila Jasmine at Tyrone. Sumigaw naman si Jasmine at nagmamakaawa na ibalik na niya si Camila. Siya ang kanyang gusto at nandito na siya. Gusto siya nito patayin, ito na siya. Huwag lang niya sasaktan ang bata. Pero hindi nila alam, nagtatago lamang sina Camila at Iris at nakikinig lamang ito sa mga sinasabi ni Jasmine. Sisigaw na sana si Camila, ngunit tinakpan ni Iris ang bibig ng bata at umalis na sila sa kanilang pinagtataguan. Nagdesisyon naman sina Tyrone at Jasmine na kailangan nilang maghiwalay upang mapadali ang kanilang paghahanap kay Camila. Sa paghanap ni Tyrone nakita siya ni Vito kaya inutusan ni Vito ang kanyang tauhan na patayin nila si Tyrone. Lumaban naman si Tyrone at binaril niya ang lahat ng tauhan ni Vito. Pagkatapos, nagmamadali na siyang umalis. Bumaba si Vito sa kanyang sasakyan at pinagbabaril niya si Tyrone at sinundan niya ito. Sa paghahanap ni Jasmine kay Camila, bigla naman sumulpot si Iris at tinutukan siya nito ng baril. Galit na sinabihan ni Iris si Jasmine, sinira niya ang lahat, ang kanyang kasal, ang kanyang pamilya, pati ng pag-asa niyang magbagong buhay. Ang sabi ni Jasmine, kahit ano pa ang kanilang gawin, wala nang mababago, nangyari na ang mga nangyari. Bakit gustong-gusto siyang maghiganti? Ang sabi ni Iris, kasi masisiyahan siya na patayin siya. Sabi naman niya kanina, kaya niyang isakripisyo ang buhay niya para kay Camila. Ang sabi ni Jasmine, huwag lang niya sasaktan si Camila at lumuhod na nga si Jasmine sa harapan ni Iris dahil ipapaubayan na niya ang kanyang sarili. Sinabihan ni Iris si Jasmine, maniwala man siya o hindi, may lugar pa rin sa kanyang puso si Camila kahit baka dugo niya ito. Pero ang kanyang nararamdaman para sa kanya ay hindi na bago. Ipuputok na sana ni Iris ang kanyang baril, buti na lamang hinampas kaagad ni Jasmine ang baril at tumilapon ito. Nagkaroon sila ng matinding pagtotoo sa isa't isa. Hindi naman kinaya ni Jasmine ang lakas ni Iris, kaya nagawa ni Iris na pagsasampalin ang mukha ni Jasmine. Hahampasin na sana ni Iris ng bato ang ulo ni Jasmine upang mamatay na ito. Pero biglang dumating si Camila at niyakap niya si Iris upang pigilan ito ang kanyang binabalak sa kanyang ina. Ngunit itinulak naman ni Camila ang kanyang ninang at pumunta siya sa kinaroonan ni Jasmine. Kinuha kaagad ni Jasmine ang bata at itinakbo niya ito palayo. Dumating din si Vito sa kinaroonan ni Iris at babaril na sana niya si Jasmine. Ngunit pinigilan ni Iris ang kanyang ama dahil baka matamaan si Camila. Ang sabi ni Vito, wala siyang pakialam at pinagbabaril niya si Jasmine. Sinundan naman ni Iris si Jasmine nito. Natamaan pala si Jasmine at nanghihina siya nito kaya nagtago muna sila ni Camila. Ngunit nakita naman sila ni Iris. Hindi naman pinatay ni Iris si Jasmine at kinuha lamang niya si Camila upang iligtas ito mula sa kanyang ama. Noong aalis na sana sina Iris at Camila, bigla naman siyang binaril ng kanyang ama dahil ang akala ni Vito na si Jasmine ito. Hindi niya nakitang mukha ni Iris dahil bigla na lamang lumabo ang kanyang paningin. Doon na lamang niya nalaman na si Iris ang kanyang nabaril nang umiyak si Camila at tinatawag nitong pangalan ni Iris. Nilapitan ni Vito ang kanyang anak at humingi siya nito ng tawad at sa kasawiang palad namatay nga si Iris.
kaya huwag natin palalapasin ang huling episode ng Lavender Fields. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.